Mapagpalang araw po sa inyo, Sir Roy. Ako po si Berto. 57 na po ako ngayon. Pero ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay karanasan kong hindi ko po makakalimutan. Nangyari ito noong ako'y 18, taong 1986 sa bayan namin sa Samar. Simple lang po ang buhay namin noon sa amin. Bukid, ilog, palengke at gubat na palaging iniiwasan ng marami. Pero ako, hindi ako takot doon. Baka dahil bata pa lang ako noon at wala pa akong masyadong alam sa panganib, o baka dahil may tiwala ako sa mga taong kasama ko. Isa sa mga taong malalapit sa akin noon ay si Berna. Kaibigan ko siya mula pagkabata. Masayahin, mabait at palaging may dalang binalot na kakanin kapag pumupunta siya sa amin. Nakatira sila malapit din sa amin. Minsan siya ang kasabay ko magbantay ng kalabaw o manghuli ng palaka sa tabing ilog. Isang linggo, bago magpista sa bayan, niyaya ako ni Berna na samahan ko siya sa kapatagan. May dadalawin daw siya. Hindi ko pa alam noon kung sino, pero sumama na rin ako bandang hapon yun. Berto, sandali lang to. Ihatid ko lang tong dahon ng sampasampalukan kay Tatay Francisco. Masama daw kasi ang pakiramdam niya. Sabi ni Berna habang inaayos ang bitbit na supot. Francisco, iyon ang pangalan ng matandang ermitanyo na nakatira sa may paanan ng bundok. May kalayuan sa bahay niya mula sa kabayanan. Walang sinuman ang basta-basta nakakapunta roon dahil ayon sa matatanda, may itinatago daw siyang kakaiba. May iilan pang naniniwalang isa daw siyang mangkukulam o aswang. Pero si Berna, hindi naniniwala sa mga chismis. Mabait daw si Tatay Francisco, ayon sa kanya. At sa totoo lang, ilang beses na rin itong natulungan kapag may lagnat o masakit ang tiyan ng kanyang nanay. May mga halamang gamot daw kasi siya. Mga 5:00 ng hapon nang makarating kami sa dampa ni Tatay Francisco. Isang bahay na gawa sa kawayan at pawid. May maliit na bakuran at puno ng mga halamang gamot sa paligid. May nakasabit na mga tuyong ugat sa gilid ng dingding. Tay Francisco! Tawag ni Berna habang kinakatok ang pinto. Pagbukas ng pinto, bumungad ang matanda. Tansya ko mga 50 anyos na siya noon. Kulubot ang balat, mapungay ang mga mata at mahabang buhok na may puti-puti na. Nakasuot siya ng itim na kamiseta at may telang pula na nakabalot sa bewang. Pero ang pinakakapansin-pansin sa kanya ay ang tungkod na kahoy na palagi niyang hawak. May ukit iyon, mga hugis na hindi mo maintindihan, parang sinaunang letra. Oh, Berna, buti na lang dinala mo ito. Salamat sa sampasampalukan. Magagamit ko ito mamayang 8:00. Sabi ng matanda habang tinanggap ang supot. Napatingin ako sa matanda. Medyo kakaiba ang tinig niya. Paos pero may dating. Hindi siya nakakatakot, pero may aura siyang parang, alam mo yung parang may sinasabi ang presensya niya kahit tahimik lang siya. Siya nga pala si Berto, Tay. Kaibigan ko. Niyaya ko siyang sumama. Pakilala ni Berna. Tumango lang si Tay Francisco. Magandang hapon sa iyo, iho. Gandang hapon din po, Tay. Sagot ko. Nagpaalam kami matapos ang ilang minuto. Habang papalayo kami, nakita kong huminto si Tatay Francisco sa harap ng kanyang bakuran. Tumititig siya sa direksyon ng gubat. Kakaibang titig, parang may inaabangan. Kinabukasan, kinausap ako ni Berna. Berto, gusto ka daw makausap ni Tatay Francisco. Punta daw tayo mamayang 7:00 ng gabi. Napakunot noo ako. Ako? Bakit naman ako? Ewan ko, pero parang may kailangan siya sa'yo. Huwag ka matakot, mabait naman si Tatay. Dumating ang gabi. Dala namin ang gasera. Tumawid kami sa madamong daan. At nang makarating kami sa dampa ni Tatay Francisco, may kakaibang lamig akong naramdaman.
Tahimik ang paligid. Wala kang maririnig kundi kuliglig at huni ng mga bayawak sa malayo. Pagpasok namin, nagsindi si Tatay Francisco ng kandila. Nakaayos sa mesa ang ilang dahon at basag na palayok na may lamang abo. Nakaupo siya sa papag, hawak pa rin ang kanyang tungkod. Umupo kayo. May sasabihin ako sa inyo. Sabi niya. Tahimik lang kami ni Berna. Ako nakatingin lang sa sahig. Berto, may kakaibang enerhiya sa katawan mo. Panimula ni Tatay Francisco. Hindi ito masama, pero bihira ito. Isa ka sa mga posibleng magmana ng tungkod na ito kapag ako'y nawala na. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung matatawa ba ako o matatakot. Ano pong ibig niyong sabihin? Tanong ko. May bantang darating, iho. Hindi ko ito kayang harapin mag-isa. At sa lahat ng kabataang nakikita ko, ikaw lang ang may kaparehong tibok ng dugo, kagaya ng mga ninuno ko. Sir Roy, sa totoo lang po, gusto ko nang tumayo at umalis noon. Pero hindi ko magawa. Para bang may humahatak sa akin. Patuloy lang si Tatay Francisco. May paparating na gabunan. Gapunan? Ano yun, Tay? Tanong ni Berna. Isang mahina, ngunit malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Tatay Francisco. Isang uri ng aswang. Hindi sila kagaya ng karaniwang aswang na nangangain ng laman. Ang gabunan ay tagapangalaga ng balanse sa pagitan ng dilim at liwanag. Pero ang paparating, hindi siya tagapangalaga. Isa siyang pinuno ng mga gabunana. At ngayon, gusto niyang kunin ang butyang itinatago ko sa tungkod na ito. Inilapit ni Tatay Francisco ang tungkod sa amin. Sa bandang gitna ng kahoy ay may maliit na itim na mutya na tila kumikislap sa ilalim ng liwanag ng kandila. Kapag nakuha nila ito, babaliktad ang balanse. Lahat ng nilalang ng dilim ay makakalaya. Pero bakit po kami? Ano pong magagawa namin, Tay? Tanong ko. Hindi ko kayo pipilitin. Pero kapag dumating ang gapunana, walang ligtas. Kailangan ko ng katuwang. At Berto, ikaw lang ang nakikita ko. Naputol ang usapan namin nang may biglang umugong na hangin mula sa labas. Napatayo si Tay Francisco. Itinuro ang pinto. Dumating na siya. Pagkasabi ni Tatay Francisco na dumating na siya, agad niyang sinarado ang bintana at pinto ng dampa. Isinandal niya ang isang kahoy na tabla sa likod ng pinto at saka tumayo sa gitna ng silid. Mahigpit niyang hinawakan ng tungkod na may mutya. Tay Francisco, ano pong gagawin natin? Tanong ni Berna Habang papalapit sa kanya. Lumapit kayo sa akin at huwag kayong lalabas kahit na anong mangyari. Utos ni Tatay Francisco. Nagkatinginan kami ni Berna. Hindi na kami nagtalo. May biglang pagbigat sa hangin. Parang may bumubulong sa labas na hindi maintindihan ang sinasabi. Maya-maya, muling umihip ang malamig na hangin. Pero hindi ito karaniwan. May kasama itong parang bulok na laman. Sir Roy, hindi ko alam kung anong nararamdaman ko noon. Nanginginig ang mga tuhod ko pero nananatili akong nakatayo sa likod ni Tatay Francisco. Bigla kaming nakarinig ng garalgal na boses mula sa labas. Ibigay mo na ang mutya sa amin, Francisco. Malalim, parang nanggagaling sa ilalim ng lupa ang boses. Hindi na ito makukuha habang ako'y buhay pa. Sagot ni Tatay Francisco habang itinututok ang kanyang tungkod sa pinto. Sa isang iglap, nagliyab ang dulo ng kanyang tungkod. Maliit lang ang apoy,
Pero kumikislap ito. Ito ay kulay kahel na parang kidlat. Napaatras kami ni Berna sa takot. Maya-maya pa, may biglang tumama sa pader ng dampa. Malakas. Parang may sumalpok na hayop sa dingding. Gumalaw ang mga kahoy. Nanginginig ang sahig. Berna, hawakan mo si Berto. Huwag kang bibitaw. Utos ni Tay Francisco habang lumalapit sa pinto. Bakit po, Tay? Tanong ko habang nanginginig ang boses ko. Dahil ikaw ang tagapagmana. At kapag hindi kita na ipagtanggol ngayon, wala nang susunod sa akin. Bago pa man ako makasagot, may umalulong sa labas. Isang mahaba, matinis at malalim na alulong na parang pinaghalong tao at hayop. Hindi iyon aso, hindi rin lobo. Mas malala pa. Muling sinugod ang dampa. Tumalsik ang pinto at tumilapon si Tatay Francisco. Ngunit agad siyang nakatayo at saka itinutok ang tungkod sa aninong pumasok. Isang nilalang ang lumitaw sa liwanag ng gasera. Maitim ang balat, mapupulang mata at mahaba ang mga buhok. Nakaitim na pantalon, walang pang itaas. Mula sa leeg nito ay nakasabit ang isang mutya na kulay abo. May pangil ito at ang katawan ay balot ng maninipis na balahibo. Sa wakas, humarap ka rin, Francisco. Sabi ng nilalang. Lumayas ka dito, Gabriel. Hindi ka na bahagi ng balanse at naging sakim ka. Sagot ni Tatay Francisco sa nilalang. Napatingin ako kay Berna. Bumulong siya. Gabriel? Ibig sabihin tao siya noon. Hindi sumagot si Tatay Francisco. Sa halip ay bigla siyang humakbang at hinampas ng tungkod ang sahig. Mula sa dulo ng kahoy ay kumalat ang liwanag. Parang alon ng kidlat na tumama sa nilalang. Biglang napaurong si Gabriela pero hindi siya nasaktan. Natawa pa nga siya. Mahina ka na, Francisco. Ang mutya mo ay malapit ng malaglag sa kamay mo. Biglang tumalon si Gabriela papalapit kay Tatay Francisco. Nagkabanggaan ang kanilang lakas. Bumagsak ang mga gamit sa loob. Gumalaw ang sahig. Umalingaw-ngaw ang tunog ng tungkod na bumabangga sa kukot kamay ng gabunana. Lumabas na kayo! Takbo! Sigaw ni Tatay Francisco. Hindi ako gumalaw maski si Berna. Hindi ko kayang iwanan ng matanda. Nang biglang may tumalsik na bahagi ng bubonga, saka ako natauhan. Berna! Dumaan tayo sa bintana! Sigaw ko habang hinahatak siya. Lumundag kami palabas at saka tumakbo palayo mula sa dampa. Habang tumatakbo kami sa damuhan, narinig pa namin ang mga sigaw ni Tatay Francisco sa loob. Bantayan niyo ang isa't isa at huwag na kayong babalik dito, Berto. Ikaw na ang susunod. Pagdating namin sa puno ng akasya, huminto kami. Hingal na hingal si Berna. Ako rin. Doon ko nakita mula sa malayo ang pagliyab ng dampa. Umuusok ito. Kumikislap pa rin sa liwanag mula sa loob. Palatandaan na naglalaban pa rin sila. Sir Roy, hindi ko na alam kung ano ang nararamdaman ko noon. Takot, galit, lahat sabay-sabay. Pero hindi pa doon natatapos ang lahat. Nang may masmasan kami, nagsimula na kaming bumalik sa bayan. Hindi na kami nag-uusap ni Berna noon. Pareho kaming tulala. Parang lahat ng nakita namin ay hindi totoo. Pero ramdam ng katawan naming totoo ang lahat. Pagsikat ng umaga, bumalik kami ni Berna sa pinangyarihan. Natagpuan namin ang dampa, abo at wala na. Wala nang natirang buo. Wala rin si Tatay Francisco at si Gabriel. Pero sa gitna ng abo, may naiwan ang tungkod ni Tatay Francisco.
Maayos ito, walang galos. Nakabaon ang kalahati ng katawan nito sa lupa na tila naghihintay sa kukuha. Dahan-dahan akong lumapit. Hinawakan ko ito. Nang oras na iyon, may dumaloy na init sa kamay ko. Parang sinasabi ng kahoy na ako na ang susunod. Berto, anong balak mo? Tanong ni Berna habang lumalapit sa akin. Hahanapin ko si Gabriel. Sagot ko. Hindi matatapos to hanggat hindi ko nalalaman ang lahat. At sa palagay ko, masasagot na rin lahat ng katanungan ko simula nung bata pa lamang ako. Simula noon, nagbago na ang buhay ko. Hindi ako bumalik sa dati kong gawi. Nagsimula akong magbasa ng mga lumat sinaunang aklat na iniwan ni Tatay Francisco. Marami siyang itinuro. Mga simbolo, orasyon at kung paano gamitin ang mutya. Lumipas ang 1 linggo. Tahimik ang bayan. Akala ng iba nasunog ang dampa ng ermitanyo. Pero kami ni Berna, alam namin ang totoo. Sa mga gabing tahimik, nararamdaman ko ang presensya. Hindi ko alam kung si Gabriel pero may sumusubaybay sa akin. Isang gabi, habang nasa tabing ilog ako at pinag-aaralan ko ang nakaukit sa tungkod, may narinig akong yabag mula sa kakahuyan. Dahan-dahan akong tumayo. Hawak ko ang tungkod. Hindi ako natatakot. Lumabas mula sa dilim ang isang anino. Hindi pa tayo tapos, Berto. Ang bagong tagapagmana ng tungkod na may mutya. Tama ba? Kung ganon na ikaw ang tagapagmana, ikaw nga ang napili ng tungkod ng ermitanyo. Hindi ko siya sinagot. Sa halip, itinaas ko ang tungkod at pinanatili ang tingin ko sa kanya. Ngumiti siya. Ang lakas mo ay hindi lang mula sa mutya, kundi mula sa puso. Kung handa ka na, saka kita susubukan. Pagkasambit ni Gabriel ng mga saltang iyon, nanatili lang siya sa kabila ng ilog. Hindi siya lumalapit. Nakatayo lang siya roon sa tabi ng punong kahoy na may nakasampay na ugat. Habang ako'y nakapako pa rin sa posisyon, hawak ang tungkod. Ramdam ko pa rin ang init nito sa palad ko at ang pagpitik ng mutyang nakabaon dito. Ang tubig ng ilog ay tila tumahimik. Para bang pati ang kalikasan ay nag-aabang kung sino sa amin ang unang kikilos. Si Gabriel, matigas ang titig pero hindi umaatake. Ako naman, nakahawak sa tungkod pero di ko alam kung anong susunod na hakbang. Hindi mo ba ako aatakihin? Tanong ko. Ngumiti siya. Hindi pa ngayon. Pero darating tayo dyan, Berto. Sagot niya. Hindi ko siya sinagot. Anong nangyari kay Tatay Francisco? Tanong ko. Napangisi si Gabriel. Buhay pa siya. Pero kung hindi siya sinagip ng mga tagamantay ng ilog, baka wala na siya ngayon. Matalino ang matanda, pero may hangganan ang lakas niya. Pinikit ko ang mga mata ko saglit. Pasalamat ako't buhay pa si Tatay Francisco. Kahit paano, may pag-asa pa. Sabi ko sa aking sarili. Bakit hindi mo kinuha ang tungkod noon? Gayong nakatusok lang naman ito sa lupa. Tanong ko ulit. Biglang tumalim ang tingin niya. Hindi ako basta pwedeng humawak sa tungkod. Hindi ito parang karaniwang kahoy na basta mo na lang pwedeng pulutin. Hindi ito sa akin. Sagot niya naman. Dahil ba hindi ka pinili? Tanong ko. Hindi lang to basta doon, Berto. Ang tungkod ay may tagapangalaga. May sumpa. Ang sino mang hindi karapat-dapat ay hindi makakalapit. Ang sino mang pilit itong agawin ay susunugin mula sa loob. Hindi ko gustong mamatay sa ganung paraan, Berto. Sagot naman ni Gabriel. Napalunok ako noon, Sir Roy. Kaya pala kahit ilang ulit nang sinusubukang kunin ang tungkod, ay walang nakakalapit.
At kahit si Gabriel na gabunan ay hindi makaporma. Pero bakit ako? Bakit ako ang pinili ng tungkod? Hindi siya sumagot. Sa halip, humakbang siya paatras, papunta sa anino ng kagubatan sa likod niya. Tignan natin, Berto, kung talagang karapat-dapat ka. Bulong niya bago siya tuluyang naglaho na parang usok. Kinain ng dilim sa likod ng mga puno. Naiwan akong mag-isa sa tabi ng ilog. Basang-basa pa rin at nanginginig ang dibdib ko hindi sa lamig kundi sa bigat ng alam kong paparating. Kinabukasan, Sir Roy, halos mag-uumaga na ako nang matagpuan ko si Tatay Francisco sa lumang kamalig malapit sa palayan. Ang pansamantalang silungan ng mga tagabantay ng ilog. Doon siya dinala matapos masunog ang kubo niya. At doon ko rin nalaman na buhay pa nga siya. Nakatigilid lang siya sa banig. May balot ang balikat at may kaunting dugo pa sa tela. Agad akong lumapit. Tay Francisco? Oh, Berto! Mahinang sagot niya. Hindi siya makatingin ng diretsyo, pero pilit siyang bumabangon kahit kaunti. Nakuha mo na ang tungkod. Ibig sabihin, simula na talaga. Tay, pasensya na kung natigilan ako. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat. Umiling si Tatay Francisco. Hindi mo kasalanan, Berto. Tadhana ang naglagay sa'yo sa posisyon na yan. Noon pa lang, ramdam ko na. Pero wag mo nga hayaang mapasa kamay nila ulit ang tungkod. Babalik si Gabriel at pagbalik niya, hindi lang ito tungkol sa mutya. Pati na ang mga kaluluwa ng kagubatan babaliktad sa atin kapag napunta sa kanya ang kapangyarihan. Hindi ako nakasagot. Niyuko ko lang ang ulo ko at hinawakan ko ang kamay niya. Simula noon, Sir Roy, halos araw-araw na akong bumabalik sa tabi ng ilog. Doon ko kasi nararamdaman ang koneksyon sa tungkod. Hindi ko pa kasi gamay ang buong lakas nito. Pero tuwing pinipikit ko ang mga mata ko, nararamdaman ko kung nasaan ang mga nilalang sa paligid. Naririnig ko ang mga alulong ng mga hayop kahit walang aso. Alam ko, may gumagalaw sa dilim. Minsan may boses akong naririnig, hindi sa paligid, kundi sa isip ko lang. Hindi pa to tapos, Berto! Boses ni Gabriel, parang alingaw-ngaw na galing sa ilalim ng lupa. Hindi siya nagpapakita, pero alam kong nagmamasid lang siya. Baka hinihintay niya lang na makalimot ako, o baka sinusubok lang niya kung hanggang saan ko kayang bitbitin ang tungkod. Sir Roy, ang tungkod ay hindi lang kahoy. May buhay ito. Nararamdaman ko kung kailan ito nabibigla, kung kailan ito nag-aalala. Parang may diwa ng mga ninuno rito. Hindi ko maipaliwanag, pero habang lumilipas ang gabi, mas lalong lumalakas ang tibok nito sa kamay ko. Alam kong papalapit na ang susunod na pag-atake. At sa susunod, hindi lang si Gabriel ang haharapin ko. Hindi ko alam kung ilang minuto o oras ang lumipas pagkatapos ng babalang yun na parang ibinubulong mismo ng tungkod sa kamay ko. Ang gabi, Sir Roy, parang nilulunod ako sa lamig at parang pangambang hindi ko maipaliwanag. Habang nakasandal ako sa likod ng lumang puno ng akasya, malapit sa barong-barong ni Tatay Francisco, mahigpit kong hawak ang tungkod. Hindi sapat na tagapagpasa lang ako nito. Bulong ko sa sarili ko. Lumabas si Tatay Francisco mula sa barong-barong. Namumutla siya pero buo pa rin ang titig niya sa akin. Berto, nararamdaman ko na sila. Tiyak na nararamdaman mo rin ito, ano? Agad naman akong tumango sa kanya. Opo, Tay, may dumarating. Hindi lang si Gabriel. Pumasok siya ulit at pagbalik niya, dala niya na ang isang lumang bayong. Binuksan niya ito at may inilabas siyang isang supot ng asin, pulang sinulid
at puting panyo na may bordang alibata. Yan ang huling iniwan sa akin ng kapatid kong si Eladio. Isa sa mga dating tagabantay ng mutya bago pa man naging kay Gabriel ang dilim. Bantay ng mutya? Tanong ko. Tumango siya habang inilalatag ang mga laman ng bayong sa mesa. Ang tungkod na hawak mo, Berto, ay hindi lang basta pinasa lang sa iyo. Pinili ka nito at pinili ka ng mutya. Hindi ako nakaimik sa mga oras na yun. Alam kong may kapangyarihan ang tungkod. Pero ngayong naririnig ko mula sa kanya na parang may buhay ito at may pinipiling tagapagmana, bigla akong kinabahan. Ito ang lagi mong tatandaan, Berto. Hindi na ito tungkol sa paghihiganti lang. Hindi mo lang basta hawak ang kapangyarihan ng mga ninuno. Nasa iyo na ang susunod na yugto. Kung si Gabriel ay tinutokso ng dilim, ikaw naman ang balanse. Biglang tumahol ang aso sa labas. Kasunod nun, sunod-sunod na ungol mula sa mga hayop sa paligid. Tila may dumaang hangin na may dalang alingas-ngas ng mga aninong ayaw magpakita. Tay Francisco, bulong ko sa kanya. Alam ko, nandito na sila. Handa ka na ba, Berto? Hindi ako nakasagot nang biglang lumipad ang isang bagay papasok sa bintana. Isang malagim na anino. Mahaba ang mga kuko, pulang-pula ang mga mata, balat na parang sunog. Tumama ito sa mesa at nabuwal ang asin. Sumiklab ang liwanag mula sa tungkod at kusa kong itinaas ito. Oh! Sigaw ng nilalang habang bigla itong umurong. Gabriel, hindi siya nag-iisa. Lumabas kami ng bahay sa paligid ng bakuran. Sir Roy, nakapalibot ang apat na nilalang na kahugis ng gabunana, pero mas mababa at mas mukhang hayop. Nakaluhod ang isa at nakakatakot ang muka. Parang natutunaw ang balat at kumikintab sa ilalim ng liwanag ng buwan. Gabunan yan. Mga pinadala niya. Mga nilalang na nilason ng mutyang itim. Hindi ko alam kung anong lakas ang tumulak sa akin para humakbang paabante. Pero ramdam ko ang galit na may halong tapang ang umaalon sa dibdib ko. Kung ako ang pinili ng tungkod, hindi ako tatakbo. Bulong ko sa aking sarili. Sa mga oras na yon, inikot ko ang tungkod sa hangin. Bigla itong kumislap. Tila may gumuguhit na liwanag sa paligid namin. Maya-maya pa, biglang sumugod ang isa sa mga gabunan. Matulis ang dila at nandilisik ang mga mata. Berto, wag! Sigaw ni Tatay Francisco. Pero huli na, hinampas ko ito gamit ang tungkod. Sumabog ang katawan ng nilalang na parang pira-pirasong abo. Lumakas ang tibok ng tungkod. Pakiramdam ko, parang sinasapian ng mga braso ko ng lakas na hindi ko maintindihan. Berto! Ang mutya, huwag mo nga hayaang lamunin ang puso mo. Hawakan mo ang sarili mo at huwag kang magpapadala sa galit sa puso mo. Napatigil ako. Napansin kong nanginginig ang kamay ko. Parang gusto ng katawan kong sumugod pa at patayin lahat ng gabunan sa paligid. Pero may boses sa isipan ko, hindi sa akin. Magalit ka, Berto. Ubusin mo silang lahat. Gantihan mo. Hindi tama to. Pumikit ako at huminga ng malalim. Inaalala ko si nanay at tatay, ang mga kapitbahay naming sinira ni Gabriel. Hindi ito tungkol sa galit. Tungkol ito sa pagtatapos ng kasamaan. Nang dumilat ako, tumingin ako kay Tatay Francisco. Tay, alis na tayo. Hindi rito magtatapos to. Hindi mo sila kakayanin mag-isa. Hindi naman ako mag-isa, tay. Andyan ka. Ngumiti lang siya.
Sige, pero kung aakyat tayo sa bundok, dapat alam mo ang totoo tungkol sa mutya. Ang mutya ng gabunan ay may kasaysayan. Isa itong piraso ng sinaunang bato na nahati noon pa man. Ngunit ang bahagi nito na kay Gabriel, iyon ang kadiliman. At ang nasa loob ng tungkod mo, iyon naman ang liwanag. Bigla akong napaisip. Kaya pala may buhay ang tungkod. Kaya pala ramdam ko kung kailan ito natatakot. Kung pagsasamahin ng dalawang mutya, pwedeng bumalik ang orihinal na kapangyarihan. Isa na riyan ang muling balansihin ang mga nilikha ng gabi. Pero bakit ako? Bakit ako ang pinili ng tungkod at mutya? Dahil ang dugo mo, Berto, may bakas ng huling tagabantay. Hindi mo lang alam, pero may ugat ka sa lahi ng mga bantay. At ikaw lang ang may lakas ng loob na labanan ang mutya ng kadiliman nang hindi tinatablan nito. Bago pa ako makasagot, bigla kaming nakarinig ng isang boses mula sa puno. Tama si Francisco. Bumaba mula sa sanga ang isang lalaking balot sa itim na tela. Matipuno ang katawan, mahaba ang buhok at may sugat sa kaliwang mata. Gabriel, sambit ko. Hindi siya agad sumagot. Lumapit siya at tumingin ng diretsyo sa akin. Iyan ang ayaw kong mangyari. Ikaw ang susunod na tagabantay. Nanginig ang tungkod. Lumakas ang hangin sa paligid. Pero bago pa man makompleto ang mutya, ako na ang magiging huling hahawak nito. Dagdag pa niya. Hinampas niya ang lupa. Bumaon ang kanyang kamay at lumabas mula sa ilalim ang isang nilalang. Malaki, kulay putik, may sungay at pula ang mata. Isa itong nilikhang parang mula sa hukay ng impyerno. Alam kong hindi mo pa to kaya, Berto. Pero subukan mo. Sabi ni Gabriel. Nilingon ko si Tatay Francisco. Nakahanda na siyang sumugod. Maya-maya, hinawakan ko ang tungkod. Hindi kita uurungan. Tumama ang nilalang sa akin, pero agad ko itong hinarang. Kumislap ang mutya sa dulo ng tungkod. May pumutok na liwanag. Napaatras ang nilalang. Sinundan ko ng palo sa dibdib. Umalulong ito. Gabriel! Hindi pa rin gumagalaw. Pinagmamasdan lang kami at parang nakikiramdam. Hindi pa to tapos, Berto. Aniya. Tumakbo siya paatras. Nagmistulang natunaw sa hangin. Tandaan mo, hindi lang ako ang kaaway mo. Ang dilim sa loob mo, yan ang unahin mo. At sa isang iglap, naglaho siya. Pagod na pagod ako. Nakaupo na ako sa lupa, habol ang hininga. Maya-maya, lumapit si Tatay Francisco sa akin at tinapik ang balikat ko. Berto, buhay pa tayo. Pero hindi pa dito nagtatapos. Tumingala ako sa langit. Sir Roy, ito ang simula ng totoong laban. Hindi lang si Gabriel ang haharapin ko. Bulong ko sa sarili habang pinapakiramdaman ang tibok ng tungkod sa kamay ko. Sa bawat pintig nito, may gumuguhit na init sa palad ko. Para bang isinusumpa ng kahoy ang pangalan ni Gabriel. At habang pinipiga ko ang tungkod, muli kong naalala kung bakit ako naririto. Hindi lang to laban para sa mga nawawala ngayong gabi. Matagal na itong apoy na tinatago ko. Apoy na nagsimula noong gabing dinukot si Inay at Itay. 4 na taong gulang ako noon. Malalim ang gabi. May unos sa labas at hindi pa ako dinadaanan ng antok. Nakasilip ako sa ilalim ng kulambo nang biglang kumalabog ang pintuan. Isang lalaki ang bumulaga. Matangkad, maitim ang balat at may markang bituin sa leeg. Kasunod nun, hiyawan, sigawan. Sigaw ni Itay, sigaw ni Inay.
Pagkatapos ng ilang minuto, katahimikan, iniwan nila akong buhay. At isa lang ang tandang-tanda kong pangalan na binanggit ng isa sa mga hayop na yon habang hinahagis si Itay sa balikat niya. Gabriel, tapos na. Tama, si Gabriel nga ang hinahanap ko. Ang hinahanap ko ng matagal na panahon. Kaya simula nung napili ako ng tungkod na kanyang bagong tagapangalaga, ay hindi na ako nawalay kay Tatay Francisco. Hindi ko siya kadugo, pero siyang tumayong gabay at tagapagtanggol ko. Siya rin ang nagbigay sa akin ng tungkod. May kasaysayan yan, anak. Gamit yan ng matandang antingero ng aming angkana. Sabi niya noon, habang isinusukbit sa leeg ko ang butyang nakabaon sa ulo naman ng kahoy. At ngayon, ilang taon na ang lumipas, naging gabi ko na ang tungkod na ito. Ngunit sa paglalim ng gabi, bigla kong naalala si Berna, ang kaibigan kong kasama ko noong napadpad kami sa kagubatang ito. Berna, asan ka na ba? Bulong ko habang sinusuyod ng tingin ang paligid ng kubo. Bakit parang bigla siyang nawala sa isip ko? Para bang may biglang pumibigil sa akin na maalala siya. Siguro noong mga panahong nag-iensayo pa ako at hindi ko pa alam ang kapangyarihan ng tungkod. Hanggang sa may kumaluskos mula sa likod ng silid. Tumayo ako, hawak ang tungkod. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. At laking gulat ko nang makita si Berna. Basang-basa, nanginginig at may sugat sa braso. Berto? Mahinang tawag niya. Berna! Ikaw lang pala! Napalapit ako agad at inalalayan siya papasok. Saan ka ba kasi galing? Akala ko... Napatigil ako nang bigla siyang nagsalita. Hinila kasi ako ng isang nilalang. Pero may tumulong sa akin. Matandang lalaki. Sinabing wag muna akong lalapit sa'yo hanggat hindi ka pa handa. Napakunot ako. Sino? Si Tatay Francisco? Tanong ko. Hindi. Iba siya. Pero parang may alam siya tungkol sa'yo. Sabi niya, kapag natutunan mo nang tanggapin ang galit mo, saka mo lang malalaman ang buong katotohanan. Tahimik kami. Biglang bumukas ang pinto. Si Tatay Francisco. Anak, handa ka na. Mahinang sabi niya. Tumango ako. Alam ko na po, Tay. Si Gabriel ang pumatay kina Inay at Itay. Siya rin ang dahilan kung bakit nagkalayo kami ni Berna. At ngayon, pupunta na siya muli. Tinignan ako ni Tatay. Hindi lang siya. May mas malalim pa riyan. Pero ngayon, kailangan mong gamitin ang tungkod. Hinawakan ko ang tungkod na puno ng hiwaga at galit. May apoy sa dibdib ko. Hindi na lang ito laban para sa akin. Laban ito para sa lahat ng tulad namin na inagawan ng pamilya, ng alaala, ng katarungan. Lumabas kami ng kubo. Nandun si Gabriel, nakangiti, hawak ang isang dugoong itak at ang mga matay walang puso. Berto, natuto ko na rin pala talagang lumaban. Huli na para sa iyo, Gabriel. Ito ay para kay Inay, kay Itay, at sa lahat ng pinaslang mo. Maya-maya pa, humakbang ako. Kumislap ang mutya sa tungkod. Para bang nagising ang mga diwang matagal nang natutulog. Sa bawat hampas ko, may alingaw-ngaw ng sigaw ng mga ninuno. Sa bawat palo, may sigwang sumusunod. At sa huli, bumagsak si Gabriel sa lupa. Nanghihina, duguan, pero buhay pa. Lalapit na sana ako para tapusin ang lahat. Pero pinigilan ako ni Tatay Francisco. Huwag, anak! Hindi natin kailangang patayin siya. Ang mga tulad niya ay mas magandang pinaparusahan ng konsensya. Hayaan mong dilim ang humusga sa kanya. Tumango ako. Ibinaba ko ang tungkod. Hindi ko kailangang maging katulad niya.
Nilapitan ako ni Berna. Berto, salamat. Hindi mo lang ako niligtas. Niligtas mo na rin pati ang sarili mo. At doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, natutunan kong ang paghihiganti ay hindi sukatan ng katarungan. Minsan, ang totoong tagumpay ay ang pagpili ng pagpapatawad kahit na gaano pa kasakit. Ang aral sa ating kwento, ang tunay na katarungan ay hindi nasusukat sa dugo ng kaaway, kundi sa kapayapaang naibalik ng puso ng isang taong minsang biktima ng kadiliman. Maraming salamat po, Sir Roy, sa pagbibigay tinig sa kwento ko. At sa lahat ng nakinig at makikinig pa, maraming salamat po. Naway baunin ninyo ang aral na kahit ang galit sa puso ay may hangganan at ang pagpili ng tama ang siyang tunay na lakas. Magandang gabi po. Ako po si Jo Marie, 50 taong gulang na ngayon. Pero ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari mahigit 20 taon na ang nakalipas noong taong 1995 sa isang liblib na baryo sa Samar. Hindi ko po ito kwento para humingi ng awa o upang takutin ang sinuman. Gusto ko lamang pong maipasa ang katotohanan, ang lihim na ilang ulit ko nang sinubukang ibaon sa limot. Noong panahong iyon, ako'y 20 anyos lang. Albularyo na ako sa baryo namin. Natutunan ko ang hilot, halamang gamot at simpleng orasyon kay Mang Isko, isang kilalang manggagamot sa lugar. Mabait siya sa akin, pero may pagkamasungit minsan. Sabi nga ng iba, wala raw siyang pasensya sa mga tamad. Pero kahit ganoon, siya ang nagturo sa akin ng halos lahat. May isa pa akong matalik na kaibigan noon, si Claudia. Kaedad ko lang siya, 19. Matapang siya, palaban pero may malasakit sa mga tao. Siya rin ang dahilan kung bakit ako natutong tumawa kahit na mabigat ang pakiramdam. Ang baryo namin, simple lang ang pamumuhay. Palayan sa umaga, kwentuhan sa gabi, pero isang araw, nagbago ang lahat. Noong March 3, 1995, isang gabi, hindi ako mapakali. May kakaibang lamig sa hangin. Parang may bumubulong sa tenga ko kahit walang tao sa paligid. Naglakad ako papunta sa likod ng bahay. Dala ang ilaw na digas. Sa ilalim ng punong mangga, may nakita akong anino. Hindi ko pa alam noon na iyon ang huling gabi ng pagiging normal ko. Jo Marie, oras mo na. Mahinang bulong mula sa kalawakan. Kinilabutan ako. Wala akong nakikitang tao pero ramdam ko ang presensya. Biglang lumamig ang paligid at may sumiklab na kirot sa dibdib ko. Parang sinusunog ako mula sa loob. Napaluhod ako sa lupa. Umiikot ang paningin ko. Hindi ako makahinga. Pagkadilat ng mga mata ko, nakita ko na lang si Kabenjo. Isang matanda, payat at may dalang garapon ng mutya. Nakasuot siya ng itim na balabal at may kalmot sa kanang pisngi. Tinanggap mo na ang kapalaran mo, iho. Wika ni Kabenjo. Hindi ka na basta tao. Isa ka ng gapunana. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko kay Kabenjo. Nanginginig pa ang boses ko. Ang dugo ng lahino ay gising na. Isa ka sa kanila. Pero nasa iyo kung paano mo ito gagamitin. Hindi ko siya maintindihan noon. Pero simula nung gabing iyon, nagbago na ang lahat. Tuwing hating gabi, nakakaramdam ako ng lakas. Nakakarinig ako ng boses na kahit nasa malayo. Nakakaamoy rin ako ng mga hayop sa gubat kahit di ko sila nakikita. Isang gabi, may naligaw na tupa sa likod ng bahay namin. Dala ng kakaibang gutom
Tinakbo ko ito ng walang alinlangan. Nang mahuli ko ang tupa, hindi ako nagdalawang isip. Nilapa ko ito. Dugot laman. Hindi ko maintindihan kung bakit parang masarap. Parang kailangan ko. Pero pagkatapos nun, nagsuka ako. Nagtago ako sa ilog, umiiyak. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako mamamatay tao. Makalipas ang ilang araw, dumating si Mang Isko sa bahay. Ano ba ang nangyayari sa'yo, Jo Marie? Tanong ni Mang Isko. May ibang aura ka na. Hindi ka na gaya ng dati. Tahimik lang ako noon. Sabihin mo sa akin, may nilalang bang lumapit sa'yo? May sinumpa ka bang kasunduan? Dagdag ni Mang Isko. Doon ko sinabi ang lahat. Ang nangyari sa ilalim ng mangga. Ang presensya ni Kabenjo. Ang kakaibang gutom at lakas. At ang hayop na kinain ko. Hindi nagulat si Mang Isko. Umupo siya sa sagingan at pinahid ang pawis sa noo. Matagal ko nang hinihintay na mangyari to. Sabi niya, alam kong may lahi kang gabunan. Pero umaasa ako na hindi ka magigising dyan. Gabunan? Ano ba talaga yun? Tanong ko. Aswang, Jo Marie. Pero hindi basta aswang. Ang mga gabunan ay likas na manggagamot at nakapangalaga ng kagubatan. Pero kapag naligaw ng landas, sila ang pinakamalupit na halimaw. Lumipas ang mga linggo. Unti-unti kong tinanggap ang kalagayan ko. Pero tinayak ko sa sarili ko, hindi ako papatay ng tao. Isang araw, dumating si Claudia sa bahay ko. May luha sa mata niya. Jo Marie, tulungan mo ko. Si Itay hindi na gumigising. Parang naengkanto. Walang makapagpagaling sa kanya. Agad naman akong sumama sa kanya. Pagdating sa bahay nila, naroon ang tatay niya, si Mang Resty. Nangingitim ang gilid ng mata. Bumubula ang bibig. Malamig na ang katawan pero may pintig pa ang puso. Naghalukay ako ng anay, kugon at dila-dila. Kumuha rin ako ng langis at nag-orasyon. Habang nilalagyan ko ng dahon ang dibdib ni Mang Resty, nararamdaman ko ang malakas na sigaw mula sa espiritu sa paligid. Nilason siya ng kapwa gabunan. Bulong ng espiritu. Kasim yun? Mahinang usal ko. Jo Marie? Tanong ni Claudia. Nahalatang narinig ako. Tumango lang ako. May kailangan akong harapin. Inagabihan. Pumunta ako sa dating kubo ni Kabenjo sa gilid ng gubat. Kabenjo! Sigaw ko. Lumalakas na sila! Si Kasim yun! Sinaktan niya ang pamilya ni Claudia. Lumabas si Kabenjo. May hawak na supot ng mutya. Ito ang kailangan mo, Jo Marie. Ngunit tandaan mo, gamitin mo lang kung wala ka ng ibang mapagpilian. Dahil kapag ginamit mo ito, tuluyan ka ng magiging isa sa kanila. Tinanggap ko ang mutya, pero hindi ko agad ginamit. Gusto kong labanan sila sa paraang alam kong tama. Makalipas ang 3 araw, lumabas ang balita. May nawawalang kambing, manok, pati isang binatilyo mula sa kabilang baryo. Puno ng takot ang buong lugar. Hanggang sa isang gabi, habang naglalakad ako pauwi mula sa bahay ni Claudia, may narinig akong boses sa hangin. Takaw laman ka rin pala, Jo Marie. Lumabas mula sa dilim si Casimyon. Matangkad, payat, maputla ang balat at ang mga mata niya'y parang itim na hukay. Sumama ka na sa amin. Tigilan mo na yung pagpapanggap mo. Dagdag ni Casimyon. Hindi ako tulad nyo.
Sagot ko. Bigla siyang sumugod. Mabilis. Hindi ko na inabot na umiwas. Tumilapon ako sa putikan. Nasugatan ang braso ko. Pero bago siya makalapit ulit, inilabas ko na ang mutya. Ginamit mo yan. Wala ka nang babalikan. Wika ni Casimyon. Hindi ako sumagot. Pinikit ko ang mga mata ko at inusal ko ang orasyon ni Cabenjo. Biglang lumakas ang hangin. Nagsalita ang lupa. Umangat ang mga ugat mula sa ilalim ng lupa at kinadena si Casimyon. Sa ngalan ng liwanag, nilalabanan kita! Napaluhod si Casimyon. Umalingaw-ngaw ang tili niya sa buong kagubatan. Ngunit bago siya tuluyang lamunin ng mga ugat, may dumating. Isang matandang lalaking uugod-ugod. Jomari! Tawag ng matanda. Siya si Lolo Indo. Ngunit ang anyo niya ay nagbago. Mula sa isang payat na matanda, naging isang matikas na lalaking may pulang mga mata at pangil. Bata ka pa. Hindi mo alam ang tunay na kapangyarihan ng pagiging gabunana. Isa ka sa amin at darating ang araw, ikaw mismo ang magpapasya kung sino ang dapat mabuhay. Ang gabing yon ay naging mitya sa pagbabagong hindi ko maikakaila sa sarili ko. Nakaharap ko si Casimyon. Sugatan, nakagapos pa rin sa mga ugat na tinawag ng mutya. Ngunit bago pa man ako muling makapag-usal ng orasyon para tuluyan ng masugpo ang kanyang lakas, dumating si Lolo Indo. At sa harapan ko mismo, nakita ko kung paano niya binago ang kanyang anyong matanda. Lumitaw ang kanyang pagkatao. Matikas, malapad ang balikat at ang mga matay tilay apoy na walang init kundi puro galit. Jomari, piliin mo na ng maaga kung sino ka ba talaga. Sabi niya habang lumalakad papalapit sa akin. Hinawakan ni Lolo Indo ang isa sa mga ugat na bumabalot kay Casimyon. Sa isang iglap, natunaw iyon. Parang pinaso ng apoy ang mga ugat. Napakawalan si Casimyon at bigla itong tumayo. Hindi pa ito ang oras natin, Jomari. Pero darating din yun. Bulong ni Casimyon habang sinasapo ang dibdib. Magkasabay silang nawala sa dilim. Naiwan ako mag-isa sa gitna ng kagubatan. Hingal na hingal at basang-basa sa pawis. Pagka-uwi ko sa bahay, nadatnan ko si Claudia sa may silong. Bitbit ang isang tapayan ng tubig. Halata ang pag-aalala sa mukha niya. Saan ka ba galing? May sugat ka sa braso. Tanong ni Claudia. Naano lang ako sa gubat. May nahulog kasi akong gamit. Palusot ko. Bakit hindi mo sinasabi ang totoo? Alam kong may tinatago ka. Sabay lapit ni Claudia at tinapalan ng dahon ang sugat ko. Tahimik lang ako. Hinawakan ko ang kamay niya. Salamat sa pag-aalala, Claudia. Pero huwag mo na akong pilitin. Hindi pa sa ngayon. Kinabukasan, dumalaw si Mang Isko. May dala siyang tuyong damo, bote ng langis at maliit na kulambo na may lamang itim na mutya. Nakita kita kagabi. Mula sa malayo, naramdaman ko ang labanan. Bungat ni Mang Isko habang inaayos ang gamit niya sa sahig. Umupo ako sa harap niya. Andon si Cabenjo. Tinulungan niya ako. Pero dumating sina Casimyon at Lolo Indo. Hindi ko sila kinaya kung hindi dahil sa mutya. Umiling si Mang Isko. Hindi palaging mutya ang sagot. Sa susunod, ikaw na mismo ang dapat may paninindigan. Kinuha niya ang maliit na kulambo. Ito, panangga to sa mas malalim na itim na orasyon. Isuot mo at huwag mong hayaang mahulog sa kamay ng kaaway.
Inabot ko ang mutya. Mainit sa palad. Parang may buhay. Ramdam ko ang pintig nito. Tila nagbabanta. Lumipas ang mga araw na walang pangyayari. Tahimik ang baryo. Ngunit sa mga gabi ng buwan, may naririnig akong ungol mula sa kagubatan. Hindi iyon hayop. Hindi rin tao. Iba ang tunog. Parang gutom na walang mapagbigyan. Isang gabi, muling bumisita si Kabenjo. Naumpisahan mo na, Jo Marie. Hindi ka na makakabalik sa dati mong pagkatao. Pero may paraan pa para pigilan sila. Sabi niya. Pero paano, Kabenjo? Tanong ko. Sa ilalim ng punong balete, sa may gulod ng duyan-duyan, may butas doon sa lupa. Doon nakaaba ang pinagmulan ng lakas ng pamilya nila Casimyon. Kung masisira mo yon, mapuputol ang ritual nilang nagbibigay ng lakas tuwing bagong buwan. Hindi ba delikado yon, Kabenjo? Sagot ko. Lahat ng tama, delikado, Jo Marie. Pero hindi ibig sabihin na dapat mong iwasan. Tumango lang ako. Alam kong kailangan kong harapin ito. Hindi para sa sarili ko, kundi para sa baryo, para kay Claudia, at para sa katahimikan ng mga buhay na naaapektuhan kung magpapatuloy pa ang gabunan sa pananamantala. Dumaan ang ilang gabi. Nagplano ako bago magbagong buwan. Pinuntahan ko si Claudia. Claudia, baka matagalan akong bumalik. Sabi ko habang kinukumpuni ang lumang punyal na bigay ni Mang Isko. Saan ka naman pupunta, Jo Marie? Tanong ni Claudia. May kailangan lang akong tapusin. Sa mga oras na yon, hinawakan niya ang braso ko. Jo Marie, kung ano man yung nilalabanan mo, huwag mong hayaang lamunin ka niyan. Tumingin ako sa mga mata niya. Kung hindi ko to pipigilan, baka pati ikaw madamay. At hindi ko hayaan yun. Niyakap niya ako, mahigpit, walang salita. Ramdam ko ang takot niya. Gabi ng bagong buwan, 12:00 ng gabi. Narating ko ang gulod ng duyan-duyan. Tahimik ang paligid, walang hangin, walang huni ng kuliglig. Naroon ang punong balete. Matandang-matanda na. Lumang-luma ang katawan ng puno. At sa ilalim nito, may sira-sirang bato na tila altara. Lumuhod ako sa harap nito at inilabas ang mutya. Inusal ko ang orasyon ni Kabenjo. Sa ngalan ng liwanag at katahimikan ng kalikasan, itinatakwil ko ang kadiliman ng gabunan. Biglang lumamig ang hangin. May narinig akong halakhak mula sa likuran. Huli ka na, Jo Marie. Tinig ni Casimyon. Paglingon ko, naroon siya. Kasama si Lolo Indo at 2 hindi ko kilalang gabunan. Lahat nakaitim, nakalutang sa ere at mga matay pulang-pula. Tumayo ako. Itinago ang mutya sa dibdib at tumawak sa punyal. Hindi nun ako madadala, sabi ko. Hindi ka pa handa. Mas pipiliin mo pang mamatay kaysa maging bahagi ng tunay mong lahi. Sabi ni Lolo Indo. Kung ang ibig mong sabihin ng tunay na lahi ay mga hayop na naninila ng walang pakundangan, oo, pipiliin kong lumaban. Tumawa si Casimyon. Sige, tignan natin. Maya-maya, sumugod ang isang gabunan. Nilagan ko ang atake. Umikot ako at sinaksak ko ito sa tagiliran gamit ang punyal. Napaatras siya pero hindi bumagsak. Mabilis ang mga susunod na pangyayari. Sumugod na ang isa pang gabunan. Dito ko ginamit ang mutya. Ipinutok ko ang orasyon habang hawak ito. Sumiklab ang liwanag sa paligid at napaurong silang lahat. Ngunit hindi tumigil si Casimyon. Lumapit siya at pinatungan ng lupa ang itim na mutya. Umangat ang ugat
mula sa ilalim ng lupa at binalot ang katawan ko. "Wala ka ng takas, Jo Marie," sigaw ni Casimyon. Sumigaw ako. Hindi ako papayag." Pinilit kong igalaw ang katawan ko. Kinagat ko ang dila ko para bumalik ang lakas at inusal ko sa isip ang orasyon ni Mang Isko. Biglang pumutok ang mutya sa dibdib ko. Isang liwanag ang sumabog. Maya-maya pa, nabuwag ang mga ugat. Tumilapon si Casimyon at nahulog ang itim niyang mutya at gumulong palapit sa akin. Tinapon ko ang itim na mutya sa altar ng balete. Sa liwanag ng kalikasan, wasakin ang pinagmulan ng kadiliman. At sa mga oras na yon, lumindol. Umuga ang lupa. Pumutok ang bato sa ilalim ng punong balete. Lumabas ang makapal na usok. Nagkagulo ang mga gabunan at napasigaw si Lolo Indo. Hindi pa to tapos, Jo Marie. Babalikan ka namin. Baka nga, pero hindi na ako madali ulit matitinag. At sa huling saglit ng gabing yon, bigla silang naglaho. Kasabay ng pagbagsak ng liwanag mula sa buwan na unti-unting lumilitaw. Pagka-uwi ko, sinalubong ako ni Claudia. Walang salita, niyakap niya lang ako. Tapos na ba? Tanong niya. Hindi pa, pero nagsisimula na ang wakas nila. Sagot ko. Pagkatapos ng gabing yun sa gulod ng duyan-duyan, akala ko ay magkakaroon na ng kapayapaan sa baryo namin. Pero hindi pa pala ganun kadali. Kahit na nasira ko ang altar sa ilalim ng punong balete at naitaboy sina Casimyon at Lolo Indo, ramdam kong hindi pa doon natatapos ang lahat. Lumipas ang araw na walang kakaibang nangyayari. Tahimik sa baryo, tahimik sa gabi, pero hindi ako mapalagay sa bawat tunog ng kuliglig, sa bawat pagaspas ng mga dahon, parang may nakamasid. Isang gabi, habang naguukit ako ng mga kahoy na panghalang sa bintana, dumating si Mang Isko. "Balita ko, Jo Marie, nakalaban mo si Casimyon," sabi niya habang umupo sa bangko sa tapat ko. "Opo, Mang Isko, pero sandali lang kami nagharap. Pero hindi pa tapos yun," sagot ko habang patuloy sa pag-uukit. "Hindi pa nga," sabay turo niya sa inuukit kong kahoy. "Yang ginagawa mo, hindi sapat kung uulit sila ng atake. Hindi ko naman to inaasahan na depensa, Mang Isko. Pinapakalma ko lang ang sarili ko," sagot ko sa kanya. Tumahimik kaming dalawa ng ilang minuto. "May isa pa akong dapat ipakita sa'yo. Sumama ka sa akin bukas sa may tagbak. May lugar doon na hindi pa dapat binubuksan. Pero ngayon, wala na tayong pagpipilian," wika ni Mang Isko. Kinabukasan, maagang naglakad kami ni Mang Isko patungong tagbak. Binalikan namin ang isang lumang kuweba na ayon sa kanya ay dating taguan ng mga antingero at albularyong tinalikuran ng sarili nilang lahi. Pagpasok sa loob, mabigat agad ang hangin. Parang may amoy ng sunog na halaman. May mga ukit sa dingding, mga simbolong hindi ko agad naintindihan. Yang mga nakikita mo ay mga orasyong nilimot na ng panahon. Ginagamit lang sa mga pagkakataong malapit ng mapuno ang mundo ng kadiliman. Sabi ni Mang Isko. "Bakit mo to pinapakita sa akin, Mang Isko?" Tanong ko. "Dahil ikaw ang huling gabon ng lumihis sa kasamaan. Kapag nawala ka, wala nang pipigil sa kanila." Pinagmasdan ko ang paligid. Sa pinakagitna ng kuweba ay may altar na yari sa bato. May nakapatong na lumang kahon na may nakaukit na mata sa harap. Ano to, Mang Isko?" Tanong ko habang tinuturo ang kahon. "Yan ang kahon ng dalisay. Nandyan ang sinturon ng gabay. Isang anting-anting na nagsisilbing pamukaw ng dangala ng nilalang. Pero isa lang ang makakagamit nito. At kapag ginamit mo, lahat ng kakayahan mo bilang gabunan ay tataas. Pero pati ang uhaw mo."
Nangangahulugan ba yun na tuluyan na akong mawawalan ng kontrol? Tumango si Mang Isko. Oo, kaya hindi yan basta-basta ginagamit. Umupo ako sa harap ng altar. Hinawakan ko ang kahon pero hindi ko binuksan. Hindi pa sa ngayon, sabi ko. Kapag dumating na ang oras, saka ko ito bubuksan. Pagkabalik namin sa baryo, sinalubong kami ni Claudia. May hinahanap ka sa baryong to, Bungad niya kay Mang Isko. pero mas kailangan ka dito sa amin. Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Mang Isko. Kanina kasing madaling araw, may nawala na namang alagang kambing. Pero hindi yon ang masama. May nakita ang kapitbahay namin si Aling Vita. May isang lalaking parang wala sa sarili. Nakatayo sa bubungan ng bahay nila. Nakangiti raw ito pero malamig ang mga mata. Nagkatinginan kami ni Mang Isko. Isa yung gabunan. Bulong niya. Kailangan ko siyang makita. Sagot ko. Pero hindi ka dapat mag-isa, Jo Marie. Sabi ni Claudia. Ngumiti ako sa kanya. Hindi naman ako mag-isa. May kasama akong lakas na hindi nila matitikman. Kinagabihan. Pumunta kami sa bahay ni na Aling Vita. Walang ilaw sa paligid. Tanging gasera lang ang nagbibigay ng liwanag sa balkonahe. Umakyat ako sa bubong. Tinignan ang paligid, ngunit wala akong nakita. Pero nang bumaba ako, may naamoy akong kakaiba. Amoy ng tuyong dugo at dahon ng apog. Dito siya dumaan. Bulong ko habang sinusundan ang bakas. Dinala kami ng bakas sa likod ng gubat sa isang abandonadong kamalig. Tahimik, walang ingay kahit kuliglig. Bago pa man kami makalapit, may bumulaga sa amin. Isang lalaking nakayuko, halos hubad at may pulang guhit sa likod na parang ukit. Ubunan siya, sabi ni Mang Isko. Pero hindi natin kilala. Posible bang may bago silang kinukuha? Tanong ko. Tumango si Mang Isko. Tama ka, nagpaparami na sila. Dahan-dahan kaming lumapit sa lalaki. Bigla siyang tumingala. Namumula ang mata at may laway sa bibig. Hindi na ako alipin! Sigaw niya, sabay takbo pa atras. Sinundan ko siya. Naabutan ko siya sa may gilid ng bangin. Tumigil siya at tumingin sa akin. Tinuturuan nila akong pumatay. Pero hindi ko na kaya. Sabi niya habang tumatangis. Anong pangalan mo? Tanong ko. Ako, si Benjo Jr. Sagot niya. Napahinto ako. Anak ka ni Ka Benjo? Tumango siya at sinabi niya, isa ka rin bang gabunan? Pero pinili mong maging tao. Gusto ko rin yun. Turuan mo ko. Hindi ko agad alam ang isasagot. Pero bago pa man ako makapagdesisyon, may biglang humampas na hangin mula sa likod. Wala nang atrasan, Benjo. Tinig ni Casimyon mula sa kadiliman. Mabilis ang mga sumunod na pangyayari. Tumalon si Benjo Jr. pababa sa bangin. Pero hindi siya bumagsak. Sa halip, lumipad siya at lumutang sa ere. Parang hindi siya sigurado sa sarili niyang ginawa. Jo Marie! Sigaw ni Mang Isko mula sa itaas. Marami na sila. Lumabas sa kadiliman sina Casimyon, Lolo Indo at 3 bagong anyong gabunan. Lahat may dalang mutya at bawat isa'y waring sabik sa labanan. Dito na natin tapusin to, sigaw ni Casimyon. Hindi pa ito ang wakas, sagot ko habang humahawak sa mutya sa dibdib ko. Itinapon ko ang isang boteng may orasyon sa lupa. Sumiklab ang apoy na kulay bughaw.
humarang sa pagitan namin. "Hindi mo ko matatakot, Jo Marie," sigaw ni Kasim yun. "Hindi kita tinatakot. Pinipigilan ko lang ang mga kasamaan na hindi mo na kayang kontrolin," sagot ko sa kanya. Nagkagulo sa paligid. Tumilapon si Benjo Jr. pabalik sa amin. Umiiyak siya, nanginginig. "Turuan mo akong maging katulad mo. Pakiusap." Hindi madaling daan to. Pero kung handa kang tanggapin ang sakit, tutulungan kita, sagot ko. Tumango siya. "Simulan mo sa pag-iwas sa dugo ng tao. Palitan mo ng hayop. Uhaw ka. Sa ilog, may mga hayop na pwedeng alayan ng sarili mong lakas. Sa ganon, babalik ang balanse mo." Muling nagpakita si Lolo Indo. "Ay nako, kawawa ka naman, Benjo. Pinili mong maging mahina. Mas mabuti nang maging mahina na may puso kaysa malakas na halimaw," sigaw ni Benjo Jr. Habang lumalalim ang gabi, lumalapit ang panganib. Alam naming hindi pa tapos ang laban, pero ngayon, hindi na ako nag-iisa. Pilit kong pinapatatag ang loob ko habang unti-unti kong binubuksan ang malaking pintuan ng lumang bodega. May kalawang ang bisagra, kaya't sumayaw sa hangin ang isang matinis at matagal na creek. Nagpanting ang tenga ko, pero pinilit kong hindi matakot. Buong loob kong pinasok ang loob ng dilim. "Mutya, saan ka dinala ni Lola?" bulong ko sa sarili. Habang nakasisinag ang ilaw ng maliit kong flashlight, kita ko ang mga sako ng palay, ilang kalawangin na gamit at lumang baul sa sulok. Napansin ko rin ang bakas ng apakan sa sahig, basa ng putik. May mga patak rin ng dugo na tila pahila papasok sa madilim na bahagi ng bodega. Nararamdaman ko ang kaba sa dibdib ko, pero tumibay ang loob ko nang maalala ko ang sinabi ni Lola nang gabing namatay siya. Sa ilalim ng bodega mo matatagpuan ang pagbangon, apo. Inangat ko ang baul. Mabigat pero may mahinang tunog mula sa ilalim. Pinilit kong igalaw, may trapdoor. Tinanggal ko ang takip at tumambad sa akin ang makitid na hagdang bato pababa sa ilalim ng lupa. Bumungad ang amoy ng aluminum, halong dugo at bulok na kahoy. Bumaba ako. Pagdating ko sa ilalim, para akong napunta sa ibang mundo. Maliit pero may altar sa dulo. May nakasinding kandila na kahit walang hangin ay hindi gumagalaw ang apoy. Nasa gitna ng altar ang isang maliit na kahon na yari sa itim na kahoy. Sa ibabaw nito, naroon ang mutya. Kumikinang na parang sinlaki ng daliri. Kulay bughawon na may tila gumagalaw sa loob. "Yan ba yung mutya ng gabunan?" tanong ko sa sarili ko. Lumapit ako, pero bago ko pa man mahawakan, may biglang humawak sa braso ko. "Wag!" Lumingon ako. Si Tandang Isko, ang isang matandang gumagawa ng kabaong sa kabilang purok. Ito ay kapangalan ni Mang Isko. Anong ginagawa mo rito?" tanong ko, halos hindi makapaniwala. "Yan ang huling pinagbilin sa akin ni Iyay. Ang bantayan ang mutya sa oras ng pagpanaw niya," sabi niya habang nakatitig sa akin. "Si Lola mo, alam niyang ikaw ang susunod, pero hindi pa ngayon." "Anong ibig mong sabihin, Tandang Isko?" "May kulang pa. Hindi pa sapat ang tapang. Kailangan mo munang harapin ang mga anino, ang mga nilalang na minsan nang itinaboy ng angkan ninyo." Napalingon ako sa paligid. Kumakapal ang hangin. Lumalamig. Biglang may narinig kaming ingay sa taas. Isang malakas na kalabog.
Hindi pa huli. Umalis ka na riyan. Sigaw ni Tandang Isko. Pero huli na. Biglang tumalon mula sa dilim ang isang nilalang. Itim na parang usok pero may anyo ng tao. May mahabang kuko at mata ay pula. Tinulak ako ni Tandang Isko. Siya ang hinarap ng nilalang. Tumakbo ka na, Jo Marie. Dala mo na ang selyo. Sigaw niya habang inilalabas ang isang patpat na may inukit na alibata. Itinutok niya iyon sa nilalang at umilaw ito. Nagliyab ang katawan ng halimaw. Umalulong sa sakit pero hindi tuluyang nasunog. Tumalon ito at kinagat ang balikat ni Tandang Isko. Oh! Hindi ako tumakbo. Hinugot ko ang mutya at sa oras na nahawakan ko ito, parang dumaloy sa akin ang libu-libong tinig. Narinig ko ang mga bulong ng mga ninuno. Ang panawagan ng mga gabunana na nauna sa akin. Biglang lumabas ang liwanag mula sa mutya at parang sumabog sa loob ng silid. Patalsik ang nilalang. Tumama sa pader at nagmistulang masunog. Hingal si Tandang Isko. Lumapit ako sa kanya. Pasensya ka na. Hindi ako tumakbo. Hindi ko kayang iwan ka. Napangiti siya kahit naduguan ang muka. May dugo kang ang tunay. Baka nga, ikaw na ang tagapagmana. Tumayo ako. Hawak ang mutya sa isang kamay. Ang patpat ni Tandang Isko sa kabila. Umakyat kami sa taas. Magulo na ang paligid ng bodega. May mga duwende, mga nilalang na mukhang paniki na may nguso ng baboy, nakapalibot sa labas. Umalis na kayo! Sigaw ko. Itinaas ko ang mutya at kumislap ito. Parang nasunog ang balat ng mga nilalang. Nagsitakbo, nagsihiyawan, nagsipagkubli sa dilim. Pero hindi pa tapos. Narinig kong may umuungol sa kabilang dulo ng taniman. Mula roon, unti-unting lumitaw sila kay Mariano. Oo, Sir Roy, yung dating mayor sa amin na matagal nang pinaghihinala ang mambabarang. Pero ang anyo niya ngayon ay kakaiba na. Parang humalo sa kanya ang isa sa mga nilalang. Ang balat niya ay parang uling, nangingintab sa dilim. At ang mata niya ay puti na lang. Jo Marie, hindi mo dapat ginising ang mutya. Bulong niya. Narito ako para tapusin ang sumpa. Sagot ko. Hindi ito sumpa. Proteksyon ito kagaya mo. Mula sa kanyang palad ay lumabas ang usok at nabuo ito bilang mga anino. 4, 5, 6. Lahat sila mukhang gabunan din. Mga nilalang na itim, may katawan ng tao pero walang muka. Mula sa kanyang palad ay lumabas ang usok at nabuo ito bilang mga anino. 4, 5, 6. Lahat sila mukhang gabunan din. Mga nilalang na itim, may katawan ng tao pero walang muka. Naramdaman kong kumulo ang mutya. Itinaas ko ang patpat ni Tandang Isko. Nagsalita ako ng mga siltang hindi ko maintindihan pero parang kusa silang lumalabas sa bibig ko. Bantay ng dilim, alipin ng liwanag. Nagliyab ang dulo ng patpat. Sumambulat ang liwanag. Nagsigawan ang mga anino at nawala ang dalawa. Pero nanatili ang iba. Tumakbo ako sa gitna ng palayan. Sumunod naman sila kay Mariano. Di mo sila matatalo. Isa kang bata lang. Hindi na ako ang batang kilala mo. Tinapakan ko ang putikan at sinaksak ang patpat sa lupa. Sumabog ang liwanag sa paligid at napunit ang dilim. Nagtakbuhan ang mga nilalang pero sila kay Mariano o kung ano man siya ngayon ay nanatili. Babalik ako, Jo Marie. Hindi mo pa ako kilala ng lubusan. Mabilis siyang nilamon ng lupa. Naiwan ako. Hinihingal. Si Tandang Isko
ay nakaupo sa bangko sa tabi ng bodega. Duguan pa rin. Hindi pa tapos ito, Jo Marie. Kailangan mong alamin ang kasaysayan ng mutya. Hindi lang proteksyon ang hawak mo. Sa kalagitnaan ng kagubatan, sa ilalim ng buwan na tila ba'y nakikiosyoso sa laban, nakatayo si Itay, si Mang Lucio. Bit-bit ang matulis na sibat na pinanday mismo ng ninuno namin. Sa harap niya, ang gabunan na si Tandang Simeon na ngayon ay wala na sa anyong tao, kundi isang dambuhalang nilalang na may makapal na kaliskis, mahahabang kuko at mata na tila'y nag-aalab sa galit. Matagal ko nang alam na hindi mo kayang pigilan ang dilim sa loob mo, Simeon. Ani ni Itay habang paatras kaming pinoprotektahan si Kuya Emil. Pero dito na matatapos to, Simeon. Lucio, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Ang sagot naman ni Tandang Simeon na ngayon ay bumibigkas ng mga salitang hindi ko maintindihan. Lumalalim ang boses niya at parang may lumalabas na alingaw-ngaw sa paligid. Nagsimulang umalulong ang mga aso mula sa baryo. Bagamat napakalayo namin doon. Jo Marie, hawakan mo to. Biglang inabot ni Kuya Emil sa akin ang itim na kahoy na may nakaukit na sinaun ng baybayin. Yan ang mutya. Ikaw ang tagapagmana. Hindi ko alam kung paano ko hahawakan ang ganong kapangyarihan, pero parang kusa siyang dumadaloy sa palad ko. May biglang init na pumasok sa loob ng katawan ko. Nanginginig ang paligid at nagsimulang lumabo ang anyo ni Tandang Simeon. Umalingaw-ngaw ang sigaw nito habang sinasalubong ang sibat ni Itay. Oh! Huli kong narinig mula kay Tandang Simeon bago siya tuluyang bumagsak at natupok ng sarili niyang anino. Nawala ang dilim at nanumbalik ang katahimikan sa paligid. Nang lumapit ako kay Itay, nakita ko na may tama siya sa tagiliran habang bumubulwak ang dugo mula sa sugat niya. Tinakpan niya ito sa sariling kamay. Tay! Sigaw ko. Jo Marie, ikaw na ngayon ang tagapagbantay ng mutya. Hindi ako nabuhay para sa sarili ko, kundi para sa inyo. Panahon na para ituloy mo ang laban sa kabutihan. Huwag kang magsalita ng ganyan, Itay. Ilalabas ka namin dito. Pero umiling lang si Itay at kahit namimilipit sa sakit, pilit siyang umingiti. Iligtas mo ang inay mo dahil nasa kanila pa rin ang huling piraso ng dilim. Bago ka pa man isinilang, inalay na ang katawan ni inay para sa kapalit ng kapangyarihan nila. Nanlaki ang mga mata ko. Anong ibig mong sabihin?
Ang araw po sa inyo, Sir Roy. Ako po si Renato. 64 na ako ngayon. Pero ang kwentong ikikwento ko sa inyo ay nangyari noong ako'y 15 anyos pa lang, taong 1976 sa aming liblib na baryo dito sa Samar. Isa siyang antingero. Pero hindi lang basta-basta antingero si tatay. Siya rin po ang isang gabunan. Kung hindi kayo pamilyar, ang gabunan ay isang uri ng aswang. Pero hindi tulad ng iba. Hindi siya pumapatay ng tao. Hindi siya nangunguha ng sanggol. Hindi siya naninira ng pamilya. Sa halip, tumutulong siya. Uban siya ng kapangyarihan ng kanyang itim na mutya. Nasuot-suot niya sa kanyang kwintas. Lahi pa raw nila ang pinagmulan ng gabunan. Kaya bata pa lang ako, alam ko na ang lihim ng tatay ko. Ang kaibigan ni tatay, si Dominador o Doming kung tawagin ng lahat, ay isa ring antingero. Magkabakod lang ang bahay namin. Palaging magkasama sina tatay at tiyo Doming. Lalo na kapag may bagong kaso ng kulam o barang sa aming baryo. Ang araw, lumipat sa kabilang sagingan ang isang matandang babae. Wala siyang kasama. Payat, laging nakadaster at mahilig magtinda ng ulam tuwing hapon. Ang pangalan niya ay Nena. Mabait siya kung titignan. Lagi siyang ngumingiti at madaldal kapag may bumibili sa kanya. May kakaiba kay Nena. Sabi ng ilan, kapag daw bumili ka ng ulam sa kanya, kinabukasan ay magkakasakit ka. Masakit ang tiyan, masakit ang ulo, may lagnat, at pag dinala ka sa albularyo, walang makita. Pero kapag kay tatay dinala, napapagalaw. Para bang may humihigop ng lakas nila. Gabi, bandang 2:00 ng madaling araw. Nagising ako sa ungol ng mga baboy sa likod ng bahay. Paring Indo, nararamdaman mo ba yun? May gumagala. Bulong ni Tiyo Doming na dumating na parang may alam. May dala siyang itak at pulang panyo sa leeg. Lumabas sila ng bahay. Dahan-dahan, naiwan ako sa sulok. Sumisilip sa siwang ng dingding. Nararamdaman ko ang mutya. Malapit lang siya. Sabi ni Tatay Indo. Teka pare, tignan mo yun. Sa bubungan ng bahay ni Mang Lucio, may nakaupo. Malaki ang katawan, mahaba ang buhok, at tila may pakpak. Nakangiti ito habang nakasilip sa bintana. Ang katawan niya ay putol sa baywang pababa. At sa paanan ng puno ng langka, nandun ang kalahati ng katawan niya. Nakatayo lang na parang estatwa. Manananggal. Pabulong na sabi ni tatay. Ang matandang Nena pala to eh. Sagot ni Tiyo Doming. Kumislap ang mutya sa leeg ni tatay. Kinapa niya ito at saka bumulong ng orasyon. San Benito, Santa Maria, Santa Veronica, protektahan mo kami laban sa anak ng dilim, sambit ni tatay. Biglang bumaba si Nena mula sa bubong. Ang mga pakpak niya ay parang paniki, malalapad at maitim. Lumapag siya sa lupa, pero hindi nagkagulo ang mga hayop. Tahimik lang siya, pero ang mga mata niya namumula. Ay wag na kayong magkaila-Indo. Alam ko na ang lihim ninyo. Sabi ni Nena. Gabunan ka, di ba? Pero hindi mo ako mapipigilan. Ako ang tunay na tagapaglinis ng makakasalanan sa baryong ito. Nena, itigil mo na to. Hindi kami ang kalaban mo. Sagot ni tatay. Halay, magsitigil kayo. Hindi kayo ang hinahanap ko. Pero lahat ng humahadlang kasali sa hapunan ko. Maya-maya, biglang lumipad si Nena at umatake. Sa isang iglap, nakalapit na siya kay tatay. Tinamaan si tatay sa braso, sugat na parang kinayod ng bakal. Umatras si tatay at itinapat ang mutya sa kanya. Gabunan ako, Nena, at hindi mo ako matitinag. Sagot ni tatay.
Nagpormang krus ang anino ni tatay at biglang lumiwanag ang paligid. Umatras si Nena. Sumigaw ng malakas. Pero hindi siya umalis. Lalo lang lumaki ang pakpak niya at tila ba ginaganahan siya sa lakas ni tatay. Ako ang reyna ng dilim sa bayang ito. Sigaw ni Nena. Tumakbo si Tio Doming sa likod. Hinataw ng itak ang katawan ni Nena. Tumalsik ang isang pakpak. Napasigaw si Nena at lumipad pa atras. Renato! Dalhin mo ang itay mo sa loob! Sigaw ni Tio Doming. Tumakbo ako sa labas. Kinuha ko si tatay. Habang si Tio ay muling sumugod. Nakita ko nagsindi siya ng insenso saka inihagi sa hangin. Biglang bumigat ang paligid. Nawala si Nena sa ere dahil bumagsak siya sa lupa. Pero mabilis siyang nakabangon. Hindi pa to tapos. Babalikan ko kayo. Biglang nagkulay abo ang langit kahit madaling araw pa lang. Umihip ang malamig na hangin at sa isang iglap nawala si Nena. Hindi na siya muling nakita. Pero simula noon, natigil na ang pagkakasakit ng mga bumibili ng ulam. Nawala na ng tiwala ang mga tao sa kung sino man ang hindi nila kilala. Hindi pa to tapos. Alam kong babalik yan, sabi ni tatay habang ginagamot ang sugat niya. Huwag kang mag-alala pare. Handa naman tayo. Habang may mga antingero pa sa baryo na may pusong totoo, walang makakagapi sa liwanag. Sagot naman ni Tio Doming. At simula noon, tuwing gabi, palaging may nag-iinsenso na sa bawat sulok ng bahay. At ang mutya ni tatay lalo pang nagningning. Sir Roy, matapos ang gabing yun, parang muling naging tahimik ang baryo namin. Wala na ulit na paulat na sinumpong ng kakaibang sakit. Wala na ring naririnig na baboy na parang may hinahabol sa likod ng bahay. At si Nena naman, simula nung gabing muntik siyang mapaslang ni tatay at Tio Doming, ay tila tuluyan ng naglaho. Ilang araw, naging abala ulit sila tatay sa panggagamot. Halos araw-araw may humihingi ng lunas. May batang natapilok. May binatang nilalagnat ng ilang araw na walang bisa ang gamot. May ginang na tila ginagayuma raw ng hindi niya kilala. Lahat yan dumating sa amin. Si Tio Doming naman, katuwang niya palagi, bitbit ang kanyang supot ng dahon ng sambong, langis, mga panyo at maliit na bote ng itim na asin. Paring Indo, pasyente mo. Yung anak ni Mang Berting. Tawag ni Tio Doming habang inaakay ang bata. Oh, higa ka lang iho. Huwag kang matakot. Hindi kami mananakit, sabi ni tatay. Gumuhit ang liwanag sa sahig mula sa bukas ng bintana. Kinuha ni tatay ang mutya. Isinabit sa noo ng bata at biglang nag-init ang palad niya. Para bang may tumutulak na lakas mula sa katawan ng bata. May dumampi sa'yo iho. Hindi likas, bulong ni tatay. Nilagyan niya ng langis ang noo ng bata. Saka inusal ang orasyon, ang diwa ng masamang hangin sa bisa ng gabo ng liwanag. Mawawala ang sumpa ng gabi. Maya-maya pa, biglang nangisay ang bata. Parang kinakalawang ang mga buto, pero ilang sandali pa, napayapa rin siya. Nakatulog. Ilang minuto pa, nagising siyang pawis na pawis, pero wala na ang lagnat. Maraming salamat po, Kaindo. Parang wala na po akong nararamdamang sakit, sabi ng bata. Walang anuman iho, sagot ni tatay. Habang abala si tatay sa pagpapagaling, ako naman ay palaging nasa likod. Naglalagay ng tubig sa palanggana, naghahanda ng dahon ng bayabas at nagsusunog ng insenso. Bata pa ako noon, pero kita ko na agad ang bigat ng tinatahak na buhay ni tatay bilang gabunan. Akala namin tapos na ang banta ni Nena. Akala namin hindi na siya babalik. Pero isang gabi habang nagpapahinga kami,
Biglang may kumatok sa pinto ng napakalakas. Paring Indo! Lumabas ka! May kakaiba sa bahay nila, Mang Elias. Sigaw ni Tio Doming. Agad namang kaming lumabas. Wala pang 3 kanto ang layo ng bahay nila Mang Elias. Madilim ang paligid, pero parang may apoy sa loob ng bahay nila. Kumukot-ikot-itap na parang may nasusunog pero walang usok. Buksan niyo ang pinto! Sigaw ni Tio Doming habang kumakatok. Ayos lang ba kayo riyan? Sigaw ni tatay. Walang sumasagot sa loob. Binuksan ni Tio Doming ang pinto. Nakabukas naman pala. Pagpasok namin, madilim, amoy langis at amoy dugo. Nakita namin nakaupo si Mang Elias sa sahig. Nakatitig lang sa kisame. Dilat ang mga mata pero wala nang buhay. Sa tabi niya, nakayuko ang asawa niya. Umiiyak. Ngunit may kakaiba sa anyo nito. Namumula ang mga mata niya. Lumapit si tatay pero umatras ang babae. Umalis kayo rito! Huwag kayong lalapit! Sigaw ng babae na si Aling Rosa. Rosa, anong nangyari sa asawa mo? Tanong ni tatay. Wala kayong pakialam! Walang dapat makialam! Biglang gumalaw ang katawan ni Mang Elias. Tumayo ito pero nakabuka ang bibig at walang ingay. Para siyang tao-tauhan tapos biglang bumagsak. At mula sa anino ng sulok ng silid, may lumabas na isang nilalang. Pamilyar sa akin. Payat, maitim ang balat, may pakpak na parang paniki. Hindi ba't sabi kong babalik ako? Sabi ni Nena. Hay, anak ka ng dilim. Sambit ni tatay habang kinukuha ang kanyang itak. Pero hindi lang si Nena ang lumabas mula sa anino. May kasama siya. 2 lalaki na kasing itim ng uling. Mababagsik ang mga mata at tila may mga markang parang sugat sa kanilang leeg. Hindi na ako nag-iisa ngayon, Indo. May kapatid na ako sa gabi. Sabi ni Nena. Teka, anong ginawa mo sa mga yan? Tanong ni tatay. Mga dati mong pasyente to, Indo. Hindi mo ba naisip? Hindi lahat ng ginagamot mo ay gumagaling sa liwanag. Ang iba sa kanila, sinukuan mo. Ako ang kumupkup sa kanila. At ngayon, kami na ang maglilinis ng buong baryo. Humakbang si Nena papalapit, pero kumislap ang mutya sa leeg ni tatay. Umatras si Nena, pero hindi tulad ng dati. Hindi siya nasasaktan. Tingnan mo nga naman, Indo. Hindi na ako nasusunog. Dahil ang gabunan mong liwanag, hindi sapat kung marami kami. Hindi ako mag-isa. Sagot ni tatay. Doming! Oo pare. Ako nang bahala sa kanan. Ikaw na sa kaliwa. Sagot ni Tio Doming. Nagsimula ang labanan. Humugot ng itak si Tio Doming habang si tatay naman ay lumuhod at biglang sinubsob ang mutya sa sahig. Gumuhit ang liwanag sa lapag, parang bitak ng kidlat. Napatalon ang 2 aswang sa gilid. Pero si Nena, tawa lang ng tawa. Hindi niyo ako matatalo! Sigaw ni Nena. Pero may isa siyang hindi inaasahan. Ako mula sa labas. Hawak ko ang isang bote ng asin na itinuro sa akin ni tatay. Tumakbo ako para itapon ito kay Nena. Sumigaw siya. Nagliyab ang braso niya. Renato! Umalis ka riyan! Sigaw ni tatay, pero huli na. Nakalapit na ang isa sa mga kasamahan ni Nena. Tumalon sa akin, pero bago siya makatapo, sinugod siya ni Tio Doming at tinaga ng itak. Tumilamsik ang ulo nito. Si Nena, habang nag-aapoy ang balat, lumipad palabas ng bintana. Ang natitirang isa pang lalaking aswang ay naglaho na rin sa dilim. Pagkatapos ng gabing yon, mas lalo pang naging mahigpit ang pagbabantay sa baryo. Hindi pa yan tapos.
Sabi ni tatay habang naglilinis ng mutya. Babalik siya at baka mas marami pa silang isama. Sagot ni Tio Doming. Hindi tayo aatras pare. Sagot naman ni tatay. Mula nang mangyari ang gabi ng pag-atake nila Nena at dalawang nilalang, hindi na kami mapakali. Lalo na sila Tatay Indo at Tio Doming, halos hindi na sila natutulog sa gabi. Laging handa ang mga anting-anting nila, mga pinulbos na dahon ng sambong at buntot pagi na palaging nasa ulunan ng pinto. Pati ang mga karatig baryo, napapabalitaang may mga naaabutang walang buhay. Tila ba nilaspag ng mga hayop ang katawan, pero walang kahit na anong bakas ng kagat o sugat na makatao. Tuwing may natatanggap silang balita na may aswang na umatake sa baryo ng Bitaog, Bagumbong o sa may San Rafael, agad silang pumupunta upang imbestigahan. Hindi na rin kami basta-basta nakakalabas, lalo na kapag sumapit ang dilim. Ang mga alulong ng aso, ang tila mga kaluskos sa bubong at mga malalamig na simoy ng gabi, lahat yon pinapakiramdaman namin. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang kakaibang insidente ang nangyari. Dumating sa bahay. Noong isang gabing walang buwan, babaeng nakasuot ng puting balabal. Mahina ang tinig, tila nauubo at nagyayaya ng pagpapagamot. Sa unang tingin, parang karaniwang pasyente lang. Pero si tatay, mulat mula pa lang, ramdam niyang may kakaiba sa babae. Domeng, ang lamig ng pakiramdam ko sa babaeng yon. Mahinang bulong ni Tatay Indo. Oo paring Indo, ramdam ko rin eh. Parang hindi siya basta tao. Sagot naman ni Tio Doming habang hawak-hawak ang maliit na butalyeng may langis. Pagkapasok ng babae, hindi ito agad umupo. Tumingin lang sa kanila tapos ngumiti. Hindi ako dumating dito para magpagamot. Dumating ako dito para magbigay ng biyaya. Nagkatinginan sina tatay at tiyo. Naisip naming baka patibong na naman ito, pero ibang enerhiya ang dala ng babae. Hindi ito parang kay Nena na mabigat at malamig, kundi parang malamig na mahangin pero kalmado. Parang simoy ng bundok pagkatapos ng ulan. Ako si Dayang Amihan, isang nilalang ng engkanto ng gubat. Nakatakda akong magbigay ng gantimpala sa mga taong may mga layunin at pusong dalisay. Sabi niya. Tahimik ang buong paligid. Wala ni isang insekto, wala ring ihip ng hangin. Bibigyan ko kayong dalawa ng mutya. Ngunit hindi ito basta-basta binibigay lang. Kailangan niyong patunayan ang inyong kakayahan, ang inyong katatagan sa gitna ng kaguluhan. Inilabas ni Dayang Amihan ang dalawang maliit na sisidlang yari sa ginintuan at pulang bato. Indo, ikaw ang tatanggap ng mutya ng kidlat. Isang lakas na kayang bumiyak ng dilim. Pwersang kayang salungatin ang pinakamaitim na nilalang. Ngunit para makamit mo ito, kailangan mong harapin ang galit na kidlat sa bundok ng matang tubig. Sa gitna ng bagyo, haharapin mo ang bato ng lintik. O naman Domeng, sa'yo naman ang mutya ng kalikasan. Ito ang magbibigay ng ugnayan sa mga nilalang ng kagubatan. Ang mga hayop, halaman, at mga elemento. Ngunit kailangan mo makiisa sa kalikasan sa loob ng 3 araw sa pusod ng gubat ng Sanlibon. Walang gamit, kundi sarili mo lang damdamin at paggalang. Hindi sila nagdalawang isip. Kinabukasan, umalis agad sila sa magkahiwalay na misyon. Si Tatay Indo sa bundok na matang tubig. Si Tio Doming naman sa gubat ng Sanlibon. 3 araw ang lumipas na halos hindi kami makahinga sa kaba. Hindi rin ako pinatulog ng nanay. Si tatay, basang-basa ng ulan at sugatang bumalik. Nang tinanong ko siya kung anong nangyari, tanging sagot lang niya, Nakaharap ko ang kidlat mismo anak. At ang bato, hindi pala bato mismo,
kundi sarili kong galit. Nang natutunan kong pigilan yun, dun lang lumitaw ang mutya. Si Tio Doming naman, payapa ang aura nang bumalik. Parang nababalot ng mga ugat at dahon ang buong katawan. Naririnig ko ang mga puno, nakikipag-usap ang mga hayop, at sa dulo, ang mutya ang kusang dumapo sa aking palad. Iniabot ni tatay ang mutya niya sa akin. Maliit na itim na bato na tila kumikislap sa loob, parang sinlaki ng kalahating kuko. Akin to, pero pakiramdam ko anak, ikaw ang dapat magdala nito. Sabi niya habang inilalapit ang mutya ng kidlat sa palad ko. Simula ngayon anak, hindi lang ako at si Doming ang tagapagtanggol. Kasama ka na rin. Pero kahit nagtagumpay sila sa pagsubok, isang bagay na hindi pa rin mawaglit sa aming isipan kung nasaan na si Nena. Walang ulat, walang pangyayari, walang amoy ng presensya niya. Parang sumisingaw sa dilim. Hanggang sa isang gabi, sa gitna ng katahimikan, tumahol ng sunod-sunod ang aso sa harap ng bahay. Ang mga kandila sa altar biglang namatay. At sa labas, may boses na bumubulong. Handa na ba kayo sa pagbabalik ko? Sa mga araw na lumipas, hindi lang basta iniabot ni Tatay Indo ang mutya, kundi ginugol niya rin ang bawat sandali para turuan akong gamitin ito ng tama. Kasabay na mga aral tungkol sa pakikipaglaban, itinuro niya kung paano pakinggan ang tibok ng kalikasan, kung paano damhin ang enerhiya ng mutya at ilabas ito sa tamang panahon. Renato anak, hindi lang basta lakas ang taglay ng mutyang yan. Pananagutan mo yan. Hindi lang sa sarili, kundi sa mga taong kailangan mong ipagtanggol. Sabi niya minsang gabi habang pinagmamasdan namin ang malayong ulap sa dinadaluyan ng kidlat. At dumating na nga ang gabi ng pagsubok. Bumalik si Nena. Sa unang akala namin kalma na ang mga araw. Tahimik ang baryo, payapa ang gabi. Pero isang gabing walang buwan, nagising kami sa huni ng mga ibong malalaki. Mga tagabantay ng dilim. Muli sa kakahuyan, unti-unting lumitaw si Nena. Hindi na siya dating matandang iniiwasan lang ng mga bata. Dahil sa likod ng puting buhok at lukot na muka, bumalot sa kanyang isang itim na aura at sa tabi niya ang kanya. Lahat ng manananggal, lahat gutom. Akin na kayo ngayon. Sabi niya sabay lipad sa ere. Kasabay ng tunog ng pagkapunit ng kanyang balat sa likod, lumitaw ang mga pakpak niyang parang balat ng paniki. Walang inaksayang oras si tatay at si Tio Doming. Humawak sila ng anting-anting at mga mutyang taglay nila. Tio ay may pamalo ng baging na may ukit, habang si tatay naman ay may hawak na baston na may kumikislap na kidlat. Ako naman ay humahawak na rin ng mutya. Ang unang salpok ay matindi. Lumusob ang mga kasamahan ni Nena, mga nilalang na kaya ring maghiwalay ng katawan. May mga pakpak, may ngipin, may abilidad na tila kabisado ang bawat sulok ng lugar namin. Pero hindi kami kagaya ng dati. Sa bawat hampas ko, dama ko ang agos ng kuryente mula sa mutya. At sa bawat galaw ni tatay, lumalakas ang hangin, tila nakikisama sa galit niya. Renato, sa kanan mo! Sigaw ni Tio Doming. Isang nilalang ang bumagsak sa harapan ko. Umilag ako, sabay bagsak ng kamao na may taglay ng kidlat. Sa gitna ng laban, humarap sa amin si Nena. Kayong tatlo! Kayo ang dahilan kung bakit nawalan ako ng biktima. Ngayong gabi, kayo naman ang mawawala! Na makakapanakit, Nena. Sagot ni Tatay Indo. Sa liwanag ng mutya, mawawala ang kadiliman mo. Nagkaharap sila sa ere. Dalawang matandang may kapangyarihan. Dalawang nilalang na parehong may lihim. Sa huli,
Sa tulong ng pinagsanib na lakas, napaatras si Nena. Sinubukan pa niyang tumakas. Pero bago pa man siya makalipad palayo, pinutol na ni tatay ang pakpak niya gamit ang isang saksak ng kidlat mula sa baston. "Huwag mo na kaming balikan!" sabi ko habang hawak ko ang mutya sa dibdib ko. Katapos ng matinding labanan, nagdesisyon si tatay na panahon na para ako na ang maging tagapangalaga ng mutya ng kidlat. Matanda na siya, sabi niya, at nakikita niya ang tibay ng puso ko sa labanan. Hindi lang ito tungkol sa lakas. Tungkol ito sa pagmamahal, sa pagpoprotekta, sa paninindigan sa tama kahit na sa harap ng panganib. Ang aral sa ating kwento ay hindi mo kailangang maging pinakamatanda, pinakamalakas, o may pinakamaraming anting-anting para maging tagapagtanggol ng inyong pamilya. Minsan, sapat na ang pusong handang lumaban, ang kamay na hindi nangingimi at paniniwalang may dapat kang panagutan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat po, Sir Roy, sa pagbibigay at pagkakataon na maibahagi ang kwento ng aming pamilya, lalo na sa kabayanihan ni Tatay Indo. Sana ay magsilbi itong paalala sa lahat na sa bawat dilim na dumarating, palaging may liwanag na kailangang panghawakan. Salamat din po sa mga tagapakinig. Sana ay may napulot kayong aral at naipasa ko sa inyo ang init ng katapangan ni Tatay.